Kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Simula na po ngayon. Simula na po ngayon ang 45 araw na kampanya para sa mga lokal na kandidato para sa May 12 elections. Kasabay ng babala ng COMELEC sa lahat ng aspirante na sumunod sa mga regulasyon kung ayaw nilang maharap sa disqualification. Nagsimula na po, kaya ikinakasana ng COMELEC ang nationwide Operation Baklas para sirain ang mga illegal poster at campaign materials na hindi nakalagay sa itinalagang common poster areas. Sinabi po ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia. May Sherwin ba talaga yun, Mother? Ha? Sherwin, Si Sherwin Alparo yun. Alparo yun. Ha? George Sherwin Garcia. Ha? Baka si Sherwin Alparo yan. George Garcia na lang. Na matindi rin ang ginagawa nilang monitoring sa pamimigay ng ayuda ng DSWD upang hindi ito magamit ng mga politiko sa kanilang pangangampanya. Binigyan din ni Chairman George Sherwin Garcia na ang pamamahagi ng welfare assistance nang hindi muna kumuha ng exemption mula sa COMELEC ay itinuturing Na ano? vote buying. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Lakas ng hangin dito. Lakas ba? Oo. Ganyan din kahapon. Ganun ba? Oo. Maganda morning. Para bang snow storm? Para may snow storm ito. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yoo-hoo! Totoong Friday na ho ngayon, March 28 Friday, Payday Friday! Yan. O baka naman yung iba dyan sa Monday pa magpasweldo, ha? Merong iba kong batsero na kahit na ganitong May 31 pa sa Lunes, nagpapasweldo na ng Friday pa lang. Pero yung iba naman talaga, sinusunod kung ano yung katapusan. Para pumasok sa Lunes. Saka mahirap din namang magpasweldo ng maaga eh.
Oo, Maubos. lalo na yung iba. Yung iba, ubus-ubus Ubus biyaya. Oo. Kaya gusto ko man kayong paswelden, mga taga-Katonyings ngayon. sa Lunes na. Sa Lunes na. Para sa inyo rin yan. Oo, para sa inyo. Hindi, totoo yun, kumbachero, no? Naalala ko tuloy na pagka ang Katonyings kasi walang party-party pag December eh. Oo. Nagpa-party kami, yung Thanksgiving party namin. January na. January na. January 16. Ayan, mga ganyan. O kaya nung nakaraan, January 14 kami tumirada. So, yung mga ibang empleyado ng ibang kumpanya, nga na, ubus na. Pero Ubus sila, meron pa. Yun ang Kaya nasa diskarte lang din yan talaga. Yan. At yun nga, kailangan talaga natututo tayo ng financial literacy. Yun. Yun. Kung paano natin, yung maliit na kinikita natin, kahit na maliit yan, hindi maliit kasi kita ko eh. Yung iba, puro reklamo na lang ng ganon, kahit maliit yan, kapag yan pinag-aralan mong budgetin, kung nagpaturo lang kayo kay Nanay Oreng, o kaya kay Nanay Benny. Nako, sinabi niyo pa. Master na kayo dyan ngayon. Kung paano ang pagbabudget ng maliit na budget at mapaabot mo sa dulo. Yun ang kung kailan importante. darating yung panibagong supply mo. Di ba? At meron pang meron pang savings yun. May savings pa. May savings naitabi pa. Napaka-importante ho yung savings. Maaaring itanong ng ilan sa ating mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ano ba yan? Para saan ba yan savings? Bakit ba? Ang liit na nga ng kita savings pa. Ayan. Lumapit-lapit ka nga dito. Baka magalit. May magalit pa. Kahit na ho maliit ang kita, importante ho yung may savings para sa mga emergency. Naku, ang dami niyan. Halimbawa, magkasakit. Yan ang pinakamabigat na bakbakan. Yung magkasakit hindi mo madala man lang sa ospital yung mahal mo sa buhay. Totoo yun. Dahil wala man lang mahugot eh. Hindi mo malaman kung saan ka kukuha ng pambabayad. Kaya ang ginagawa, hindi na lang magpapa-ospital, hindi na lang magpapadoktor. Lalala yung sakit. Ayun na nga. At marami pang mga ibang mga emergency yan, mga pangangailangan biglaan sa bahay. Totoo. Pangangailangan ng anak na nag-aaral. Iba ho talaga yung may isinusubi. May Magsubi. itinatabi. Yan. Kapag magbe-birthday ka na, meron kang mahuhugot para panghanda mo. Meron iba tayong mga kababayan na sa talagang ibang klase ang birthday niya. Gusto niya laging sineselebrate ang kanyang birthday. Which brings us... At gusto, bongga. Kung may mga ganun eh. Wala namang masama doon. Kung kaya naman. Kung kaya mo eh. Kaya naman. Wag yung magbe-birthday ka na bongga tapos ipinangutang mo lang. Utang lang pala. Wag ganon. Ikaw mag-celebrate pa rin ng birthday mo base sa yung Karanasan. Which brings us To our main topic for today. which is love. What is love? Is there really such a thing? Ayan. Ating Irma. Ating Irma. Yan. Birthday ho ngayon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. May handaan kayang mangyayari. Meron kayang birthday cake dyan sa The Hague, Netherlands. Yan. Ang sabi ho sa mga unang balita kahapon, hindi raw nagkaroon ng pagkakataon itong si Hanelet at si Kitty na makaharap ang dating Pangulo. Bakit? Bakit naman? Siyempre, hindi naman basta-basta ganun kabilis kumpatsero Yung yung... pagdating, diretso na. pag- Kung dito sa papunta na. Pilipinas yan, pwede yun. Pwede na yan. Kausapin mo lang si Warden eh. Nandito si Kun eh. Ganun ba? Laban tayo dyan. Meron. Ikaw pa. Hindi ka mawawala. Ganun lang usapan dun. Pasok na kayo. Ayan. Wala na ba kayo sama? May dala ba kayo? Ano ba dala nyo dyan? Eto, meron kaming dalang chicken. Fried chicken. May dala kaming soft drinks. Pagsalo-saluhan natin. Ayan. Oy, ikaw ba, Kuya Vam Mendoza, pagka pumunta ka ng Paris, kumbachero, Sa Paris. hanapin mo si... Sa Paris. Paris. Pare. Pare Mbam. Si Pare, pagpunta mo ng Paris, France, hanapin mo si Vam Mendoza. Vam, V. Vam. With a V. V as in boy. Victory.
V as in boy. So, Vam Mendoza. Sam Mendoza. At siya na bahala sa'yo sa pag-ikot mo dyan. Sa pag-ikot. May mga Pilipino tayo na ang hanap buhay dyan, transport. Transport. Transport Totoo yan. and tourism. Ayun, Kung gusto mong magpunta ng mag-ikot ng buong Pransya o tumawid kayo ng Belgium o magpunta ng Netherlands o Switzerland at kung saan-saan pa sa Italia, the name is Meron na. Vam Mendoza. Yan, si Vam. Magkano ba naman ang magagastos sa ganyan? Sabihin mo lang yung pangalan ko. PM is the key. PM is the key. Kuya Bam, love. Ayan, Meron ba kayo mga biyahe sa The Hague, Netherlands ngayon, Kuya Palagay ko, Bam? meron yan, ano? Kasi Hindi nag-message mawawala sa akin yan. si Kuya Bam kanina kong batsero at ang sabi niya, big deal daw ngayon yung zero remittance. Ganun. Doon sa mga OFW. Anong ibig sabihin big deal? Talagang gusto nilang gawin? Pinag-uusapan daw pero ang sabi daw ng mga OFW doon, talaga namang wala kami ipapadala, wala pa sweldo eh. Ang sweldo katapusan pa. At sabi nga dito, may mga OFW doon na late pa nga sumasahod. Siguro napag-uusapan nila pero it's not really a big deal kung tutusin dahil kung ilang araw lang naman hindi naman araw-araw nagpapadala ang mga OFW Binanggit natin. kasi yung petsa ngayon, ang sabi niya kung batsero, normally ay nagpapadala yan 5th of the month. 5th of the month. So next month na April, that's gonna be on April 5 Saturday. That's a Saturday. Saturday. Pero sabi niya, pag subukan mo kang tumaas yung palitan, pag hindi una-unahang magpadala yan. Ngayon bumababa bumababa ang dollar, nag-57 na lang yata akong batsero. Tama. Di ba nung teka, tinan nga natin. Lumala- Ayan, 57.37. Ay ba? Lumalakas pala ang piso, no? Bago yan Tingnan natin kung anong mangyayari. Susubaybayan natin ang mga pangyayari dyan sa The Hague, Netherlands. Happy birthday, President Rodrigo Roa Duterte. Pero ang gusto kong mapuntahan ang handa ni Colonel Ariel Carabin. Oy, Colonel. Happy Ariel Carabin. birthday po sa inyo. Happy birthday. At happy birthday din kay Yusek Jomar Canlas. Yusek ES. Deputy ES Jomar Canlas. Happy birthday. Yan, Saan ba ang handaan? Wala ba tayo dyan? Habang pagsisimula daw po ngayon ng kampanya. So pwede nang mangampanya. Pwede na mangampanya ang mga kandidato sa lokal. Ganun ba? Ganun ba yun? Pwede na pala. Tanong nga natin mamaya kay Chairman. Talaga George. bang pwede na ba? Kung pwede na bang mangampanya ang mga kandidato sa lokal at ano bang kaibahan nun sa mga nakaraan Sa mga ginagawa nila mula pa nung nakaraang taon na pangangampanya? Siguro iiral na yung mga eto na pala. Eto na. Papasukin na natin. Si Chairman George Garcia. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Alas 6:16 ang ating oras. Eto na po tayo sa ating ACS Balita. Unahin na natin dahil nga pangbungad natin simula na ng campaign period for local candidates. Si RH29 Boy Gonzales kasama si Chairman George Garcia. 29 Boy Gonzales, coming boy! Anthony, Jerry, maraming mga kandidato sa lokal ang hindi nakasunod dito sa tamang paglalagay ng campaign na poster. Dito sa sinasagawang offline na paklas ng COMELEC kasama ang MMDA sa simula dito sa Pretil Market, yung kanto ng Waluna at Tayuman. At merong binaklas dito sila, Chairman, isang malaking poster ng kandidato sa lokal na nakalagay sa gilid ditong footbridge dito nga itong nakikita namin ito yung binabangkas. Ang laki nga ang laking pangalan. Ang hirap ibaba ng mga
ng mga tauhan ng MMDA. Bawal daw ba yan? Bawal daw ba yan? Bawal, kaya binaklas nila ngayon, ilang minuto pa lamang nakakalipas. At nagsimula ito kanina pang alas 5 pasado. At ayon kay Chairman Garcia, ang tamang size ng poster, pero yung iba hindi naman nakalagay naman sa hindi tamang lugar. At kanina nang makapanayam bago magsimula itong offline na baklas ay nagbabala nga si Chairman na kapag hindi pa tinanggal yung mga campaign poster nila ay maharap sila sa mga election offense. At katuwa nga ng COMELEC ang andito sa pagbabaklas ang MMDA. At may kasama sila taga DPWH at mga taga LGU. At hindi kayat ni Chairman Garcia na gumamit lalo na yung karamihan ng mga poster dito, Jerry, Anthony, mga talagang Sobrang lalaki. Oo, tsaka dapat daw talaga ay inikahit niya na gumamit yung environmental friendly campaign materials para mapangalagaan na rin yung kalakasan. Mukhang mahirapan kung saan dadalhin to. At ongoing pa itong... Yung bang footbridge, pwede raw ba talagang lagyan yun? O bawal talaga? Bawal. Oh. So hindi lang yun dahil sa size, kundi bawal dun sa footbridge. Sa lugar. Eto, laki-laking pangalan yan. Ano yan? Nakalagay Congressman Manny Lopez. Manny Lopez. District, District 1. Oo. Ang Incumbent? nila. Incumbent si Congressman Manny Lopez? Hindi, dati siyang congressman, ang kalaban niya sa District 1, si Ernest Junicio, yung incumbent. Okay. So ito pala kumakandidato ngayon. Oo, yan ngayon ang kumakandidato ngayon yan. At bukod doon sa malalaki, may mga maliliit talagang tinanggal sa mga hindi dapat talagang lagyan ng mga poster nila. Ano ba sabi ni Chairman? Yan daw ba araw-araw na nilang gagawin hanggang eleksyon na? Wag. Hindi. Ano pala, baka wala na silang magawa. Ayun na nga. Hindi, baklas na lang ng mga poster ng mga kandidato na illegal na inilagay. Pero ito palang pasimula sa buong Pilipinas ito. Nagsimula dito sa ito yung 45 days na campaign ng lokal na mga kandidato. At simetsyempo lang ako ka Jerry Antigal sa dinudumog itong si Chairman Wow, sikat. Dinudumog siya ng mga reporter dito sa lugar. Kadal sa kababalang niya sa footbridge, mula nang tanggalin itong mga poster sa footbridge ay kababalang at baka mamaya makatsyempo tayo Anthony at Jerry. Makakapanayam natin si Chairman ng George Erwin Garcia. Yan muna, babalik tayo maya-maya. Balik sa inyo, Jerry at Anthony. Thank you, boy! Samantala, PNP naka-high attend alert sa pagsisimula ng local campaign para sa May 12 elections. Senator Amy Marcos binatikos ang gobyerno sa paglabag sa karapatan ni former President Duterte. Ika-80 kaarawan ng dating Pangulong Duterte sasalubungin ng prayer rally, 15 public school sa Davao nagsuspende ng face-to-face classes. Emergency room ng PGH hindi muna tatanggap ng mga bagong pasyente dahil sa overcapacity. Naku po, ayan. Naubusan daw po ng oxygen port. At alkalde ng Bawan, Batangas na inisnab ang pagdinig ng Kamara, arestado sa NAIA. Alas 6:22 ang ating oras, nagbabaga pa rin ng ACS Balita. ACS Balita. Makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday,
All You Need Is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:30 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Balikan nga natin si Boy Gonzales. Boy G, come in boy. Anthony, Jerry, katabi ko na si Comelec Chairman George Erwin Garcia. At ano yun na po na nyo, Chairman, dito sa footballist na napakalaking mga tarpaulin na inilagay ng mga kandidato sa lokal. Magandang umaga po, Captain Ying. Ay, magandang umaga po. Nandito po kami sa Pritil at yun nga po, medyo nagpasimula na tayo ngayong araw na to ng Oplan Bakla sa buong Pilipinas. Aha. At siyempre ngayong ding araw na ito po kasi ang pagsisimula ng kampanyahan para sa posisyon na sa lokal. Ngayong araw na to magsisimula rin yung ating mga extending regulasyon kung sa kayo ay kumakandidato sa lokal, 3 piso per registered voter lamang at 5 piso kapag kaya na may partido. Pag wala namang partido, 5 piso per registered voter. At siyempre, yung mga advertisement sa radyo, TV, dyaryo at kasama ang social media, monitor na po namin Monitor mula na yan. araw, lalo na sa mga local candidates. Opo. Kanina ho, Chairman, tanong ko kay Boy, wala na ba akong gagawin si Chairman George na kundi magbaklas na lang araw-araw ng mga campaign posters na yan? Jerry, yun nga po yung sabi ko, hindi naman pwedeng araw-araw kami magbabaklas. Parang tinawag na lang kaming commission ng baklas. Ang gagawin po natin, mula bukas, hindi na po kami para magbabaklas at magpapakahirap na ikot ng ikot, Oo. taka ng pawis. Mula po bukas, mag-i-issue na kami ng mga notice to an order to remove campaign material. At 3 araw pagkatapos niyan, pag hindi po nila tinanggal, kaso na lang kami ng kaso, show cause order kaagad, at kaso kaagad kami ng kaso ng election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon at disqualification. Oo. At ganyan na lang po, mas mabilis, papel-papel na lang ang usapan dun eh. Kasi naglalakad kami, pagkatapos kung tanggalin, lalagyan na naman Init-init pa. kinabakasan. Oo. Ay, naglulukuhan na lang po pagka ganun kasi katon yung ka, Jerry. Oo. Tulad niyan, yung mga tinanggal ninyo dyan sa footbridge dyan sa Pritil, dati hindi bawal. Bukod sa yung lugar at bukod pa doon sa size. So ngayon dahil simula na ng campaign period sa local, mapa lugar at mapa size parehong bawal. Tama po kayo, katon yung ka, Jerry. Dapat po kasi, tatandaan na lahat yung mga public properties, iiwasan po natin. Yung mga MMDA properties, iiwasan po natin. Footbridge, yung mga flyover, yung mga et cetera na ganyan, iiwasan po natin. Kung gusto niyo po private properties, hindi nga namin pwede matanggalan nasa pribadong ari-arian, sabi ng Korte Suprema, pero ang ating pakiusap, ka, Jerry, ay sana malimit naman sila doon sa 2x3 kahit nasa private properties. At siyempre, dapat ang gagamitin yung mga materyales, yung mga environmentally friendly, yung mga biodegradable materials. Pwede pong matunaw at pwede pong ma-recycle. Hindi yung magagamit yung mga plastic na kahit itapon mo ay nako, hindi pong matutunaw. Yan po ay makakasira pa ng ating kalikasan. Pero yung size sa private property, panawagan nyo lang po yun, request nyo lang po yun, Chairman. Tama po kayo kay Jerry. Siyempre, sabi po ng Korte Suprema, nagsimula po yan sa kaso ng Diocese of Bacolod versus Comelec na hindi namin pwedeng galawin na nasa pribadong ari-arian. Dapat irespeto ang nasa pribadong ari-arian. In fact, nagsabi nga ang Korte Suprema, the bigger the better. Because part po yan ng freedom of expression na tinatawag ng ating mga kababayan. Pero siyempre, hindi po sila makapagkakabit ng mga campaign materials sa mga pribadong ari-arian nang wala namang karampatang pahintulot mismo. Yung mismo may-ari ng ari-arian na yan. Yo. Hindi na natin aabalahit. Marami ding kausap to si Chairman. Chairman, basta yung yung vitamin C, wag niyong pababayaan ha. Oo. Medyo mabigat ang laban. Opo, basta yung recommended nyo na vitamin C, yan lang ang ating iinumin. Bayabas. Bayabas. Salamat po. Thank you, Chairman. Salamat si Comelec Chairman George Erwin Garcia dito sa Pritil Market sa Tondo, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. 6:35 ang ating oras. At dahil nga simula na ng campaign period, naka-heightened alert na ngayon ang PNP. Tiniyak ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil.
ba pala ng pangalan ni General? Ni General, ano ba, Francisco ba o Romel? Ang Mel. first name. Mel na lang. Mel. Mel, para mas maikli. General Romel Francisco. Hindi, Marbil. Marbil. Romel Marbil. Nahanda na ang kapulisan sa pagsisimula ng 5 araw na panahon ng kampanya para sa mga lokal na kandidato. Mahigpit din ang direktiba ni General Marbil sa lahat ng regional, provincial, city, and municipal police commanders na panatilihin ang police visibility sa kanilang mga lugar upang mapanatili ang kapayapaan at kalinisan at maging maayos ang halalan. Alas 6:36 ng umaga na imbagabigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Maglulunsad ng operasyon kontra illegal campaign posters ang MMDA simula ngayong araw kasabay ng pag-arangkada ng lokal na kampanya. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, katuwang nila ang COMELEC sa pagbaklas na ito. Hindi naman tinukoy ni Artes kung saan ang partikular na lugar na sila magbabaklas. Pero kanina kasama na siya ni Chairman doon sa Pretil. Chairman? Although yan pong pagbabaklas namin is under the guidance ng COMELEC. So, definitely, sayang po yung posters nyo kung inyo po ikakabit sa sa mga lugar na hindi dapat. And sana po maunawaan nila na tumutulong lang po kami sa COMELEC na ipatupad yung pong ating Fair Elections Act. At marami pa po kaming mga operations na gagawin para magbaklas itong mga illegal posters. In fact, meron po tayong malawakan na gagawin bukas. Na ang pinakamayamang chairman ng MMDA, Chairman Don Artes. Yun. 8 election hotspots naman ang natukoy ng Police Regional Office 4 sa buong Calabar Zone. Ayon kay Pro 4A Director Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, naitala sa yellow category o may kasaysayan ng election-related incidents ang Santa Maria sa Laguna, Mataas na Kahoy, San Jose, Taal at Tanawan City sa Batangas at Candelaria at San Francisco sa Quezon. Bukod dito, ang bayan ng Tagkawayan sa Quezon ay napabilang naman sa orange category o mga lugar na may seryosong banta ng karahasan mula sa armadong grupo. Batay naman sa tala ng Pro 4A, nasa higit 13,000 ang kanilang personnel na sumailalim sa seminar hinggil sa election laws, basic life support at ibang pang-usaping may kaugnayan sa halalan na makatutulong para sa maayos na pagsasagawa ng eleksyon sa rehiyon. Alas 6:38 na, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. May lantarang paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-aresto sa kanya ng mga opisyal ng pamahalaan upang isuko sa International Criminal Court. Ito po ang lumabas sa paunang ulat ni Senator Amy Marcos kaugnay ng investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations na kanyang pinamumunuan hinggil sa pag-aresto kay Duterte. Ayon kay Marcos, wala namang legal na obligasyon ng pamahalaan ng Pilipinas na arestuhin ang dating Pangulo. Dagdag ng Senadora, malinaw na smoking gun ang pagsisiwalat ni DILG Secretary John Vic Remulla tungkol sa core group na nagplano sa pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi rin anya kapani-paniwala ang sinasabi ni Remulla na chismis lang ang tungkol sa core group na mismong nanggaling sa kanya. Alas 6:39 ang ating oras. Masantosya Kabwasan at sa kayo namin nagbangon kila. Wala pang anumang pahayag si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng pagkalas ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipinauubayan ng Malacanang kay Campaign Manager Toby Tiangco ang pagsagot sa isyong ito. Itinanggi rin ng palasyo na minamasama ng Pangulo ang ginawang investigasyon ng Senadora hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. From the statements of Senator Amy Marcos, it seems like there is. But on the part of the President, we cannot say that there's a rift between the relationship, in the relationship of the two siblings. Si Attorney Claire Castro.
Suspendido ngayon ang face-to-face classes sa 15 public school sa Davao City dahil sa pagsasara ng mga kalsada para sa gaganaping prayer rally, bahagi ng selebrasyon para sa ika-80 kaarawan ng dating Pangulo. Bukod dito, kinumpirma ni dating Davao City Councilor Peter Tiu Lavinia sa DZRH na may kinasaring iba't ibang pagtitipon at prayer rally ang mga supporter ni Tatay Digong hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa abroad. Ito ay ang pagpapakita ng matibay daw na suporta sa dating Pangulo at ang kalagayan nito ay isang hamon sa kanila para ipagpatuloy ang laban para sa hustisya. Yun. For as long as merong injustice sa ating bansa, hindi hihinto ang ganitong mga pagkilos ng ating mamamayan. 1,001%, ito ay pagkilos ng taong bayan. Pro Duterte organization. Pero wala naman talagang tayong balak na magtayo ng ganon. We let the people organize, decide on their own. Yan po ang putol na pahayag ni dating Davao City Councilor Peter Lavinia. Alas 6:41 ang ating oras. Mayong buntag kaniyong tanan, mga Bisaya, mata na mabutiha. Gising na ba kayo? Pansamantalang hindi muna tatanggap ng mga bagong pasyente ang emergency room ng Philippine General Hospital dahil sa overcapacity at naubusan na rin ang oxygen port. Sa panayam ng DZRH Public Service Hour kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, sinabi nitong hindi bababa sa 180 o 180 ang bilang ng pasyente sa kanilang ER na may bed capacity na 75 lamang. Mario Josep, Hindi pa niya kasama rito ang mga pasyente na mga nakapila at naghihintay sa labas. Dahil dito tanging mga life-threatening emergencies na lamang muna sa ngayon ang tinatanggap ng PGH. Ngayon po ay naka-code triage kami. Ibig sabihin talagang tinatanggap lang po namin yung mga pasyente na life and limb-threatening emergencies. Opo. Kasi po talagang punong-puno po, umaapo po ang aming emergency room. Opo. Overcapacity po. Ang aming pong capacity sa ER namin ay Ilan po ba? mga 75 beds. Pero tinitignan na ko yung census for the last 10 days, ang aming pong pasyente ay hindi bumababa ng 180. Opo, tindi nga. Ano kaya? May anong outbreak daw, Mother? Meron daw bang klase ng sakit na kaya ganun karami ang pasyente ngayon sa PGH? Alam mo, kumbachero, kahit na siguro walang outbreak, noong isang araw, dinala ko si Helga sa isang ospital dyan sa Commonwealth. Dinala ko sa ER, kailangan. Ang daming pasyente. Iba-ibang sakit, kumbachero. Ang naisip ko, hindi dahil sa may outbreak, kundi baka yung mga tao ngayon ay nalaman nila na meron ng coverage ng PhilHealth sa emergency. Baka lang ha. Ako, naisip ko lang. Dapat i-propagate pa nga lalo ng PhilHealth yun na meron ng coverage sa emergency outpatient. At yung binabanggit na universal doon coverage ng PhilHealth. Kahit ba hindi miyembro ngayon pwede na. Dapat lang. Yung mga basta may try nga natin, Mother, ang PhilHealth. Malinawan din natin 'yon dahil meron ding mga doon sa mga hindi pa nakakaalam, lalo na yung mga takot magpa-check up dahil walang pambayad. Importante ho yung yung check up. Yung monitoring ng anong tawag doon, yung lab test, laboratory. Laboratory, libre ho yan, covered na ngayon ng PhilHealth. Meron palang ganun, kumbachero, na once a year ay pwede kang magpa-laboratory na covered ng PhilHealth. At may nag-o-offer pang mga laboratory na hindi lang blood tsaka urine. May X-ray pa, may ECG pa kasama na dun sa package na cover ng PhilHealth. Ayun. Malaking bagay kung dumadami ang nagpupunta sa ER o sa outpatient. Good news yan. Good news yun. Pero kung ang tanong ay bad news, parang masamang tingnan dahil parang napupuno ang mga ospital natin. Pero yung kung lumalawak ang kaalaman ng mga kababayan
kababayan natin na sila ay merong benepisyong ganito, ay may inamo ito. Parang maikukumpara natin yan kung batsero sa dati, sasabihin, nung araw, walang mga krimen dahil walang nagre-report sa pulis. Akala mo walang krimen, nung pala, walang tiwala sa pulis. Ayun, kaya hindi nagre-report. Ngayon, nung nagre-report na sa pulis, dumadami ngayon reported crimes. Ang taas ng criminality. Ang taas ng krimen. Kaya dapat kompleto tayo sa impormasyon doon, detalye. Susunod! Tito Boy! Ako, sino ba tong mayor na to? Na dahil hindi raw uma-attend ng hearing, may jet lag pa, dinampot na ng mga house security officers. Tingnan mo nga naman yan. Kararating pa lang galing sa ibang bansa. Ay, kwento mo na yan, kumbatsero. Detalyehin na natin yan. Ganun ba? Sige, ang pangalan nito ay Mayor Ryan Dolor. Mayor Ryan Dolor ng Bawan, Batangas. Diretso daw po, parang pamilyar, ano? Galing daw po sa eroplano, diretso sa detention cell. Uy, sus Mariosep, ano? Paglapag pa lang sa NAIA Terminal 1 ng kanyang eroplano mula sa Amerika, dinampot na siya ng mga pulis at ng Aviation Security Enforcement Unit, Immigration, taga-kamara, ang daming humuli. Dahil daw po sa contempt charges na contempt ng House. Inisnab daw po ng naturang opisyal ang House Committee on Public Accounts kaugnay ng pagsasapripado ng Bawan Waterworks System. Una rito nagsumite ang alkalde ng Travel Authority na nilagdaan ni Batangas Governor Hermelando Mandanas upang payagan siyang lumipad patungong Amerika mula March 11 to 26 dahil sa problema sa kalusugan. Pero kinwestiyon ng Kamara ang kawalan ng medical records ni Dolor upang bigyang katwiran ang 3 beses na hindi nito pagdalo sa pagdini. Ayun, ang hindi pala talaga. Kaya hindi dapat na binabaliwala ang summon, ano? Kasi may contempt powers ang Kongreso. Si Attorney Harry Roque kaya, kumusta na? Nagsisik ng asylum sa the Netherlands. Kaya hindi siya kinuha na abogado ng para kay dating Pangulong Digong, ano? Ang sabi ni VP Sara, ang kailangan nila yung makapag-focus full time sa kaso ng dating Pangulo at hindi yung meron pang ibang naasikasong asylum tulad ni Attorney Harry Roque. Ganon ha? Ganon. So meantime, Attorney Harry, niyayaya ko yung bumalik muna daw dito sa Pilipinas. Ang sabi po sa inyo ni Congressman Paduano ay umuwi ka na baby, umuwi ka na baby. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ba. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Nasa linya natin, Doc Edwin, Mr. President, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Hello, sir. Teka, naputol yata linya natin. Naputol yung linya natin kay Dr. Mercado. Doc, balikan natin ang linya kay Doc. Kasi napakaganda nitong ang dami na mga benefits na dapat na alam ng ating mga kababayan. Pero baka hindi nila nakiklaim, ano? Hindi nakiklaim. O kaya hindi alam. O kaya hindi alam. Ako lang kumbatsero, marami akong hindi nalalaman na pwede na pala ngayon o covered na ngayon ng PhilHealth. Kaya dito'y kailangan nating na ipamamalita at libre. Wala na, hindi na kailangan ng placement ng PhilHealth sa 2x2. Para lang maipamahagi, maipakalat natin ang impormasyong ito. Balikan natin si Dr. Edwin Mercado. Doc Edwin, Dr. Mercado, Mr. President, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito.
Magandang umaga po ka Jerry Tatoning at sa Apo. mga tagapakinig. Apo, pinag-uusapan po namin kanina, Mr. President, itong parang nakakagulat na pagdagsa ng mga pasyente sa mga ospital. Kanina, sabi ho ng PGH, yung 75 capacity nila, bed capacity, nitong mga nakakaraang araw, 180 ang pasyente nila. Kaya may panawagan sila na ang kaya na lang nilang i-accommodate ngayon ay yung mga may life-threatening emergencies. Si Kumbatsero ho kanina, nagkukwento rin sa isang ospital na napuntahan niya, punuan din. Punuan din ng emergency room. Sabi ko, pare-pareho kaya ng sakit to. Mukhang hindi naman. Naisip tuloy namin, Mr. President, baka kaya ina-avail lang ng mga tao, mas maraming tao, yung outpatient o yung outpatient emergency coverage ng PhilHealth. Ano po ba tong outpatient emergency coverage? Sino po bang pwedeng makinabang dito? Ito po ay datihan po kasi bago maka-avail ng mga benepisyo ng PhilHealth ay nangangailangan pang tumigil ng 24 oras ang isang pasyente sa ospital. Ma-admit. Opo, ma-admit o kubaya kung sabihin nga po ay day admission. Pero may mga kaso pong hindi naman kailangan i-admit. Tama. At yun nga po ang nagpupuno ng ER kasi hindi naman kailangan tumigil ng ganong katagal. So yun po ay amin ang kino-cover kahit po umuwi pagkatapos pong makita at na malunatan ang unang lunat. Pwede na pong i-cover yun. Yung nga lang po medyo ano po yung sistema bago po kaya siguro marami pang hindi sanay dahil po ang pagtutuos nung aming mga claims ay talaga pong item by item. Hindi ho siya kagaya ng case rate na parang nakapackage na. Ito po, isa-isa po na talagang tinutukoy ng facility o ng hospital doon sa kanilang mga billing statement. Lahat po ba ng klase ng emergency cases, halimbawa po, including lab test o yung mga medyo mahal yung CT scan, kumbachero. CT scan kasama ba yon sa kina-cover sa emergency coverage? Opo, may listahan po kami. 16 pages po yun. Kasama po yung mga laboratoryong kagaya ng blood test, mga CT scan, MRI, at mga gamot po. Yung gamot mismong binibigay. Pati gamot. Listahan din po kami. Opo, pati po yung professional fee. Pati PF. Ayun. Galing. Napakaganda ho pala ng may certain amount coverage yan na Doc? May limit ba yan? Yun lang po, fixed rate po talaga yan. Ginawa po namin pag-aaral. Kumuha po kami ng sampling ng mga hospital na in-average po namin. So maaari pong may mga hospital na medyo sobra, pero namang sasapat na iba-iba ho kasi yung price list ng ating mga hospital. Kaya yun po yung paunawa ko rin po sa aming mga miyembro. Hindi ho yan pare-pareho. So ito po ay parang in-average namin yung prices ng mga iba't ibang procedures. So yung minemenos ng hospital. May cap po? May ceiling amount? Yes po, meron na pong fixed amount. Magkano po yun? Nako, 16 po. Iba-iba po yung kada presyo po. Halimbawa po, ultrasound. Meron pong talagang amount. Di ko lang po hawak yung halimbawa po, Mr. President, kung ang gasto sa CT scan, nabanggit ko na yung CT scan kanina, ay 10,000. Magkano po sasagutin ng PhilHealth doon? Hindi ko lang po hawak yung aking listahan ng binigla kasi namin kayo nasa bahay pa kayo. pero okay lang ho yun, okay lang ho. Pero natutuwa ho kami Mr. President at ganito nakaganda ang programa ng PhilHealth natin para sa mga kababayan natin. Kaya nga nagulat kami kanina ang nagiging impression na lang na sa amin lang ho, Mr. President, baka dahil ina-avail na ng mga tao kaya napupuno ang mga ospital natin, ina-avail na yung mga benefits sa PhilHealth. Maganda kong pag-aralan yan pero hindi ko masasabi kung dahil po sa meron ng access kumbaga. Pero yun po ay para sa lahat po ng hospital. So hindi naman po doon sa mga piling hospital lang. Sa lahat po ito? Kahit private hospital?
Opo. Private Opo, hospital. pero kailangan po ba member at nakapaghulog ng 6 na buwan? Kasi dati ganun eh. Mayroon kang contribution na hindi bababa sa 6 months. Wala na po yun. Nakasaad po sa batas natin. Wala pong Pilipinong pwede pong pagkaitan ng serbisyo kapag nangailangan. Kahit po hindi nakapaghulog o meron pong puwang sa paghuhulog, mako-cover po sila kapag sila po yung nangailangan. Yun lang po yung mga kakulangan nila ng mga nakaraang buwan o taon, tinutuos din po yan. At ano po, pinag-aaralan pa namin po kung paano nga po ang gagawin doon sa mga medyo nag-pile up na, na hindi nakabayad. Hindi nakabayad. Eto, may isa kaming kaso, Doc Mercado. Yung asawa, yung lalaki, nagtatrabaho, bayad, member ng PhilHealth. Pero yung misis niya na na-hospital ngayon, dahil hindi naman sila kasal, hindi niya beneficiary. O dependent. May nagturo ho sa kanila na mag-member ka, pag-memberin mo na ngayon. I-apply mo na ng habang nasa ospital na. At mako-cover din daw yung ganun. Tama po ba 'yon? Tama po 'yon kasi po pagka point of care kung tawagin kapag nangailangan nga na ma-hospital, pwede hong agarang ma-enroll at center. Pwede pupunta lang po sila dun sa pinakamalapit na local health office ng PhilHealth. O meron po sa mga malalaking hospital, kalimitan po, mga public hospital, na may team cares. Yun po yung mga tao namin sa on the ground na uma-assist sa ating mga miyembro. Ito lang natin po ay pwedeng mag-enroll. Kaganda na pala ngayon ng nung dati ho kasing ako ay nagkasakit, ang natatandaan ko talaga. Noon pa yun. Kailangan hanapin nga yung pati yung contribution yung papel na ikaw talaga may patlang ka ng meron kang may 2 buwan kang hindi naulugan At ito hanggang dito lang ang sasagutin ng PhilHealth para sa iyo. May ganun. So ngayon pala hindi na ganun. Hindi na po, pwede po point of care ay ma-enroll. Ganda, no? Makakuha po ng benepisyo. Dapat po, Doc Edwin, Mr. President, lalo pong palaganapin itong kaalaman na to sa ating mga kababayan para ma-avail dahil hanggang ngayon, marami po sa atin ang takot magpunta ng ospital kahit may takot sa doktor. Takot sa babayaran. Dahil sa babayaran. Pero kung ganyan po palang katakot-takot na ang benepisyong galing sa PhilHealth, medyo gaganahan ka na magpunta sa ospital. Huwag naman ho yung ganahan. Parang ating magkasakit ang ating mga membro. Manatili rin palang malusog. Ayun, importante. Meron din po programa na primary care. Maiwasang lumubha itong mga sakit ng ating mga miyembro. Doon pa lang po sa tiyempong parang hindi pa malala ang sakit, yung early detection, early treatment, parang hindi na lumala ang sakit. Meron din po tayong programang pinalalawig pa natin. Merong binabanggit kahapon. Doc Edwin, may bisita kami kahapon dito, si Governor Guico ng Pangasinan. Kung daw parang preventive nga yung sa laboratory. Once a year ay pwede kang magpa-laboratory, sagot ng gobyerno, meaning ng PhilHealth, nang wala kang babayaran, malalaman. Sagot ng PhilHealth. Once a year yun once a year. Hindi ba ang ganda-ganda nun, malalaman mo kung ano sitwasyon ng kalusog mo kahit wala ka pang iniinda o dinadaing na karamdaman. At kung meron man, ma-check na habang hindi pa malala. Ano, Doc? Tama po yun. Meron nung tinatawag na first patient encounter kung saan po talagang ina-assess yung kalagayan ng ating miyembro. At doon po nag-case finding base po sa examinasyon, base sa history. Natutukoy na po kung sino yung malamang-lamang merong hypertension, may diabetes, may sakit sa puso. At yun po, may karagdagan na pong examinasyong i-cover din po ng PhilHealth po yun. Doon nga po sa konsulta. Ang payment lang po noon, hindi po kada item meron pong tinatawag na capitation, parang pakyawan. Binabayaran na po namin ng clinic
ng kada miyembro, may sakit man o hindi. Parang para na po 1,700 ho makover yata na yun. Narinig ko 1,700 per Tama po yun. patient, ano? per year. Oo, per year. Oo. So kung may Opo, extra ka, opo. halimbawa, gusto ko magpa-MRI, ba't ba ikaw magpapa-MRI? Narinig ko eka eh. Gusto ko lang. Gusto ko lang magpa-MRI. Babayaran mo na. Ma-experience ko lang na ma-MRI. Kasi napanood ko eka doon sa Grey's Anatomy may sinisilid na gano'n sa capsule Okay. Doc, hindi kaya kapusin kayo sa pondo niyan? O kailangan na ba natin kunin yun nasa National Treasury at ibalik na sa PhilHealth? 89 billion. Ay, meron akong prosesong dinadaanan Nire-respeto po namin yung prosesong dinadaanan ng ating mataas-taasang hukuman. At tiwala naman po kami ng ating mga maestrado ay meron pong sapat na kaalaman kung ano po ang nakikita nilang tama. Sakali so, hong... po ay maghihintay. Opo. Sakali pong hindi maibalik, Mr. President, kakayanin po ba masustain ng, pera pa ba kayo ng dyan? PhilHealth? Sa ngayon po, dahil nga po naipon ng mga nakaraang taon, meron po tayong sapat na pera. Yun lang hong mga susunod na taon ay talaga pong pinag-aaralan namin base po sa aming mga datos. At yun nga po yung aming pagbabasihan ng aming hihinging premium payment o subsidy para po naman dun sa mga indirect contributor. Yun po yung poorest of the poor na yun naman po ay binabayaran ng national government. Saka sana po Doc Edwin, meron na kayong aggressive na information campaign dito sa mga benepisyong ng ating mamamayan. Sana yung mga health facilities din, mga ospital, ay inilalako na rin yan sa ating mga... Dapat. Kasi yung iba hindi naman alam hindi pala iba, marami hindi alam yung mga benepisyo na to. Tulad nito, may nagtatanong po sa atin, huli na lang po, Doc Edwin, yung anak ko na 21 years old na hindi pa nagtatrabaho, covered po ba yun ng PhilHealth? Dahil siguro, sabi niya, hindi na minor, alang trabaho, covered po ba yun? Pagka 21 years old and above, hindi na po saklaw nung dependent nung isang miyembro So, dapat po talagang sa sarili na niya siya mag-enroll. Kapag ko walang kakayanan, pwede naman pong dumulog sa DSWD at humingi po nung certification na siya po ay walang kakayanang magbayad. At yun po ay may isasama na sila dun sa tinatawag nga pong indirect contributor. Indirect contributor. So kahit walang hulog, walang panghulog, walang hulog, mako-cover ng PhilHealth. Basta wala talagang kagaling. Kagaling. Yun naman po, yun nga po yung binabayaran ng national government. Yung taxes naman at saka yung iba pong mga earmarked for healthcare na taxes. Dapat talaga naipapalaganap sayang yan. Sayang kung ba't ito, Mr. President, ino-offer po namin ng 2x2 sa ganyang mga information dissemination. Libre po ito. Libre. Kung gusto niyo magbayad, hindi naman namin tatanggihan. Pero kung gusto niyo po libre, pwede rin po. Pwede rin po. Pwede mo bang MRI ang... Palit MRI na lang. Salamat po, Doc Edwin. Masaya po kami dahil kayo po ay kayo ang pinakaulo ng PhilHealth, pero nakakausap po namin kayo sa ganito kaaga at para sa ating mga kababayan. Salamat, magandang umaga po. Maraming salamat po ka Jerry Katunying at sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po. Dr. Edwin Mercado, PhilHealth President. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Ang cute naman, ang cute. Kapopoy, direct. 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga.
Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, March 28, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Resulta ng investigasyon ng NBI sa manoy pagpapakamatay ng ilang magsasaka dahil sa bagsak presyo ng palay, inilabas na. 45-day campaign period para sa lokal na kandidato nagsimula na. Oplan Baklas ikinasa ng COMELEC. Serye ng aktibidad ilulunsad ng mga supporters ng dating Pangulong Duterte sa bansa at abroad para sa ika-80 kaarawan nito. May-ari ng Soler nagbabala. Si Tito Enrique Razon nagbabala sa deepfake scam na gumagaya sa kanya. Mag-asawa at anak minasaker sa loob ng kanilang bahay sa Nueva Ecija. Hindi umano pagpapahiram ng makeup kit ugat ng pananaksak ng umanay LGBT member sa kanyang kaklase sa Parañaque. At pangunahing suspect sa pagpatay sa negosyanteng si Dominic Sitin, arestado na sa Malaysia. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:14 ang ating oras. Tuloy ang mga pangunahing balita. Arestado na ng mga otoridad ang di umano'y mastermind sa pagpatay sa founder ng United Auctioneers na si Dominic Sitin sa Subic, Zambales noong 2018. Ito po ay naaresto sa Selangor, Malaysia. At ito ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Dennis Sitin na merong reward na 10 million pesos. Ito po ay naaresto ng Royal Malaysia Police noong Marso 22 at kasalukuyang ipinoproseso para sa repatriation. Ipinagdamot ng makeup kit ang dahilan ng alitan na nauwi sa pananaksak ng isang grade 8 student sa kanyang kaklase sa isang public school sa Parañaque City. Ito po ang lumabas sa investigasyon ng Parañaque City Police kaugnay ng pagkamatay ng 14 anyos na dalagita na pinagsasaksak ng kanyang kaklase. Ayon kay Police Colonel Eric Llagas Angustia, Parañaque Police Assistant Chief, nabatid sa kanilang investigasyon na hindi pinahiram ng biktima ang suspect ng kanyang makeup kit at dito nag-ugat ang lahat. Una nang sinabi ng ina ng biktima na bago mangyari ang krimen, sinabi ng kanyang anak na pinagtatangkaan ng isang kaklase ang kanyang buhay. Pero sa bersyon naman ng suspect, lumabas na madalas daw siyang binubuli ng kanyang mga kaklase kabilang na ang biktima, dahilan upang kunin niya ang patalim sa kanyang bag at gawin ang krimen. Hindi talaga pagkalugi o pagkabaon sa utang dahil sa bagsak presyong palay ang dahilan ng pagpamakamatay ng ilang mga magsasaka sa Nueva Ecija. Ito ang lumabas sa investigasyon ng NBI kaugnay ng balitang ilang magsasaka ang nagpakamatay sa Gimba at Talavera sa Nueva Ecija. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, lumabas sa kanilang investigasyon na walang nangyaring suicide sa Talavera kundi sa Likab at sa Gimba ito nangyari. Batay sa kanilang investigasyon, sinabi mismo ni Santiago na mismong ang misis ng magsasakang si Luisito Cardona nagsabing may sakit ang biktima at dahil sa stress at depression ay minabuti nitong kitlin ang buhay.
Kwento naman ng pamilya ng magsasakang si Romel Taduan, nag-suicide ito dahil sa pagkalugi. Hindi dahil sa pagkalugi, kundi dahil sa nanlalaki ang misis nito at iniwan ng pamilya. Lumabas din pala. Lumabas din sa investigasyon ng NBI isang local candidate sa nalalapit na eleksyon na nagngangalang Rodel Kabuyaban ang nagpakalat ng maling balita sa Gimba para gamitin ang istorya sa kanyang pangangampanya. Ayun. Nagbabala ang International Container Terminal Services sa ICTSI Incorporated sa publiko kaugnay sa online scam na gumagamit sa ng mga manipuladong video at audio recordings upang gayahin si Chairman Enrique Razon Jr. at iba pa nilang senior officials. Sa inilabas na pahayag ng ICTSI, iginiit nitong hindi totoo ang mga kumakalat na sa online na nagpo-promote ng mga oportunidad sa investment si Razon. Ginagamit lamang ng mga scammer ang video nito upang makapanloko. Paalala ng ICTSI sa publiko, maging maingat sa mga content na makikita online at beripikahin sa pamamagitan ng ICTSI official channel ang mga makukuhang impormasyon. Una na rin na biktima ng deepfake itong si SMC President RSA Ramon S. Ang. Dalas ko mapanood sa Facebook yan, yung kay na alam kong ano yun, fake yun. Nung kasama pa si Jessica Soho, meron di ba? Na may ini-endorsong investment. Yung sa akin, nagdemanda ako diyan kung dati pa yun sa'yo. Ito bago. Meron na naman bago. Kay RSA na naman. Paulit-ulit sila. Paulit-ulit kasi nga ay nate-take down yung iba. Ang ginagawa po nung sindikato na yan, sindikato na kumbatsero kukuha sila ng mga interview ng mga tao, tapos titirahin nila ng deepfake technology, tapos palilitawin na yun ay totoo. Yung mga iba naman, napakadaling maniniwala kasi nga ay parang yung buka ng bibig, parang pareho lang. Yun, parang yun ang sinasabi, pero hindi yun talaga. Pag tiningnan ninyo, iba yung buka ng bibig. Yun nga yung saka basta't investment, may kinalaman sa ganyan na meron kayong bibilhin, may babayaran kayo, may papadala kayong pera. Naku po. Red flag na po yun, mga diba, kababayan. kasi sasabihin hindi, RSA yan Enrique Razon yan mga Lance Gokong Way, meron din. Successful na mga businessman yan. Magiging successful din ako. Ganon. Mag-i-invest ako dyan. Totoo, kumbatsero, yun ang ginagamit nilang style ngayon. Huwag kayo, saka ito kumbatsero isa na lang yung tungkol po dito sa deepfake. Pagka meron po kayong nakita na ganito, wag ura-urade sineshare ninyo. Kasi nakikiliti po lalo yung mga manluloko dyan isinyer mo ito. Talaga. Madaling lokohin ito. Kaya pag naloko ka na, naging instrumento ko pa sa panluloko ng iba. Alas 7:26 ang ating oras, patay ng pagbabarili ng 3 miyembro ng isang pamilya sa San Leonardo, Nueva Ecija. Lumabas sa investigasyon na nagbabantay ng kanilang shop ang mga biktima na kinilalang sina Don Ray Jeronimo, 55 anyos, ang misis niyang si Aurora at 10 taong gulang na anak ng salakayin ng 4 na armadong kalalakihan nakasuot ng puting t-shirt at itim na jacket. Na-recover sa crime scene ang 10 basyo ng bala mula sa kalibre 45 baril. Kinuha ng mga sospek ang bag at cellphone ng mga biktima at saka mabilis na tumakas sa lugar sakay ng 2 motorsiklo patungo sa direksyon ng Barangay Santiago. Ayon kay Central Luzon Police Director Brigadier General Jane Fajardo, agad na naaresto sa Barangay San Jose ang isa sa gunman na kinilalang si Joey Marcelo, habang nahuli rin ang kapatid nito sa Barangay San Leonardo kinagabihan. Patuloy naman na hinahunting ang 2 pang sospek habang nagpapatuloy ang investigasyon sa krimen. Umarangkada na rin ang open baklas ng COMELEC para sa mga campaign poster ng mga lokal na kandidato na nakakabit sa iligal na lugar. Alas 4 pa lang na umaga, nagtipo na ang mga tauhan ng COMELEC sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang dito sa Metro Manila, kasama ang mga tauhan ng Department of Public Order and Safety ng mga LGU at iba pang ahensya. Ito upang tanggalin ang mga campaign materials ng mga pasaway na kandidato. Bukod sa maling lugar na pinagpaskilan ng mga tarpaulin, mahigpit din ang pagkapatupad ng COMELEC sa tamang sukat nito. Ayon sa COMELEC, dapat ang mga campaign poster hindi lalagpas
sa sukat na 2x3 feet. Magtitipon-tipon ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng kanyang 80th birthday. Ito'y bilang pagtutol sa pag-aresto ng International Criminal Court sa dating Pangulo at panawagang maiuwi na ito sa bansa. Bilang paghahanda, isinara na ang ilang mga pangunahing kalsada sa Maynila. Kabilang narito ang Claro Recto, San Pedro Street hanggang Magsaysay Avenue, Ross Boulevard Avenue mula Quezon Boulevard hanggang Bangoy Street. Ilang mga paaralan na rin ang nag-anunsyo na magsasagawa muna ng asynchronous classes gaya ng Ateneo de Davao at Jacinto Campus dahil sa prayer rally. Inaasang 27 probinsya at 33 lungsod sa Mindanao rin ang makikilahok sa parehong aktibidad. Dito sa Metro Manila ay meron ding mga pagkilos kaugnay ng birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nandoon sa Loton sa Maynila si RH6 Sherwin Alfaro. Come in, Sherwin! Sherwin! Babalikan natin ang linya kay Sherwin at sa iba pang nating mga RH reporters. Samantala, bigo ang common law wife ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na si Hanilet Avancenia at anak na si Veronica Kitty Duterte na makita ito sa bisperas ng kanyang kaarawan kahapon. Dumating sa The Hague, Netherlands, sina Hanilet at Kitty dakong alas 12 ng tanghali pero hindi sila pinayagan na pumasok sa bilangguan. Sa halip ay nakipagkwentuhan na lang ang dalawa sa mga OFW na supporters ng dating Pangulo na nasa labas din ng detensyon ng ICC. Ayon kay VP Sara Duterte, hindi maaaring magtagal si Hanilet sa The Hague dahil sa business meeting na kailangan niyang daluhan habang si Kitty naman ay hindi maaaring lumiban ng matagal sa kanyang klase kaya kaagad din silang umalis ng The Hague. susunod! Tito Bo! Sino itong aktor na pineperahan ang isang mayamang singer na insecure sa kapwa niya aktor nang bigyan ito ng cellphone? May pagbabanta pa, nasusunugin ang bahay. Ang tindi na nito. So yung dalawang boylet nag-seselo sa isa't isa sa atensyon ni singer. Matindi ito kapag nagbabanta ka ng arson, yun? May kulong yun. May kulong yun. May kaso yan Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:31. Ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang ika-49 na Socio-Civic Center sa Louisiana, Laguna noong Biyernes. Hindi ba sa Amerika yan? Parang Louisiana pero meron nga ganyang bayan sa Laguna. Malamig dyan, kumbachero. Medyo mataas yung Louisiana. Ito pong 50 milyong pisong pasilidad na itinayo sa Barangay San Isidro ay maaari din daw pong magsilbi sa 22 kalapit na barangay ng Louisiana na kilala rin bilang Little Baguio of Laguna. Ang dalawang palapag na estruktura ay magsisilbing isang community hub at isang evacuation center sa panahon ng emergency. Ito ay may comfort room sa bawat palapag, multipurpose open area, dining hall, kusina, first aid room, storage space at breastfeeding room. Binigyan din ni Louisiana Mayor Jomafer Uy Alvarez ang papel ng bagong tayong Social Civic Center sa pagunlad ng bayan habang naghahanda ang lokal na pamahalaan para naman sa reconstruction ng municipal hall. Isa sa dumalo sa inaugurasyon si PAGCOR Assistant Vice President Eric Balcos. Ayun, tinan mo nga naman. Eric Balcos. Ayun. Nahinimok ang mga residente na maging responsable sa pagpapanatili ng gusali para matiyak na matagal itong mapapakinabangan. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:43. Isinusulong ni Senatorial Aspirant at House Deputy Speaker Camille Villar ang panukalang work from home program para sa mga buntis. Sa ilalim ng House Bill 10697 o Pregnant Women Welfare Act na inakda ni Camille, inaatasan ng ilang employer, pribado man o pampubliko na
payagan ang isang flexible work arrangement o work from home program para sa mga buntis at maging sa mga bagong panganak. Oo nga, ano. Sinabi ng Lady Solon na ito ay magbibigay daan sa mga buntis na nanay na gumamit ng mga flexible hours na magbibigay daan sa kanilang pangalagaan ng kanilang kalusugan at bigyan sila ng oras upang kumonsulta sa kanilang mga doktor. Ang mga kababaihan na kapapanganak pa lamang ay maaaring makakuha ng katulad na benepisyo tulad ng 1 taon ng panganganak kapag ang panukala ay naging ganap na batas. Ayun, 1 taon after na makapanganak. Isinulong din ni Congresswoman Camille ang Equal Maternity Protection Act na magbibigay ng social benefits sa mga bahagi ng informal sector. You were fired. Tinanggal ka talaga. Ito po ang matapang na pahayag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo kaugnay sa pagkalas ni Senator Amy Marcos sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na pinamumunuan ng Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni Panelo na matagal nang may hugot kay Amy. Malinaw sa mga survey na unti-unti nang nawawala ang tiwala ng publiko sa senadora. Sinabi rin niya na ang pabago-bagong paninindigan ni Amy sa iba't ibang issue ang dahilan ng pagbagsak ng kanyang kredibilidad. You did that both. You were fired. Tinangka ka talaga ng alyansa. Kaya, tignan nyo, ang survey niya, ang trajectory niya pabagsak. Kasi nga, ang tao, wala nang tiwala sa kanya. Nasira ng credibility niya. Wala nang pagtitiwala. Kaya kahit anong gawin niya pa ngayon, wala. Pero sabi nga ng mga Kastila, merece, you deserve it. Pero paano yun? So, inilalaglag na rin si Senator Amy ng mga DDS. Ng mga DDS. Kaya nga eh. Sobrang nawalan tuloy ng lugar si Senator Amy, ano? Parang gano'n ang dating, kagaya nga ng pinag-uusapan natin, parang may base naman kasi itong sinasabi ni Senator Panelo. Ay, Senator Panelo. Buti pa si Panelo, naging senador. Nakailang takbo na ba si Panelo, senador? Naka-full term na siya. Naka-full term na rin si Secretary Panelo, si Attorney Panelo eh. Pag tinignan mo kasi yung numero, at least dun sa social weather station survey, talagang pababa eh. Pababa talaga, no? Pero napansin ko dito kay Sal Panelo, kay Attorney Sal Panelo, parang mainit ang ulo niya kay Amy eh. Ba't Tuwing nga kaya? i-interviewin to si Attorney Panelo, nung nakaraan niya, sinabi niya, ikwento niyan sa lelong niyang panot. May gano'n, yung bang tell that to the Marines, yung mga sinasabi, referring to the statements of Amy Marcos. Kaya nga eh. Ba't kaya? Tapos meron din siyang, hugot, ha? Tapos meron ding interview si Attorney Panelo na hinihingan siya ng reaction tungkol kay Harry Roque. Sabi niya, sino? Hindi ko kilala yun. Sabi ko, kaya gano'n. Ganun pala, ha? Kaya gano'n. Tapos hindi nakasama si Harry Roque doon sa defense team. Sa defense team. Mukhang matindi. Samantala, mas mabuti na lang na tuluyan nang umalis si Senator Amy Marcos sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ito naman ang reaksyon ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro kasunod ng pagkalas ng senadorya sa senatorial slate ng administrasyon. Ayon kay Castro, kung hindi tugma ang paniniwala ni Senator Amy sa mga programa ng Alyansa, hindi rin talaga ito magiging epektibong bahagi ng grupo. Siya naman po ang nagsabi na siya'y kumakalas na sa alyansa dahil lang sabi niya ay hindi yata pareho ang kanilang mga adhikain, ang advokasya. Kung hindi po talaga nalilinya ang kanyang mga paniniwala sa paniniwala ng alyansa, mas maganda po siguro talaga na siya ay umalis dahil kung hindi niya pa paniniwalaan ang mga programa ng alyansa, hindi po talaga magkakaroon ng magandang relationship. Si Attorney Claire Castro. Samantala, eto meron daw pagtitipon ng mga pro-Duterte groups dyan sa Loton. RN6 Sherwin Alfaro. Come in, Sherwin! Yes, Anthony at Jerry, tatlo pa lang yung dumating na nakausap natin ng mga miyembro ng pro-Duterte group na siyang susunod daming pulis daang pulis yung nandiyan pero tatlo pa rin yung miyembro. Mahaba pa yung pila nung sumari dyan sa Ikot Lakas Tama. Dito sa Ano oras daw ba yung pagtitipon nila?
tinatanong natin sila kung anong oras, pero wala daw eksaktong oras na sinabi yung kanilang mga leader Organizer. sa grupo ng mga Pro Duterte. Ang sinasabi lang, sila yung magtitipon dito nga sa liwasang dito sa Loton, sa monumento ni Bonifacio, para magunitain at mag-alay ng panalangin at pagdiwang ang ika-80 taong karawan ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Sa ating panayam kanina dito nga sa ilan sa mga miyembro nitong Philippine National Police, ayon kay PNP NCRPO Operations Chief General Poji Peñones Jr., maximum tolerance yung ipapatupad na pag-aswerte dito nga sa ating mga kababayan na dadalo sa pagtitipon dito sa Loton mamaya, sa kalit at lumaki at dumami yung bilang ng mga supporter ng dating Pangulo para nga doon sa kanilang vigil o prayer vigil na iaalay para nga sa pagbabalik muli sa Pilipinas ng dating Pangulo. Nakausap natin kanina itong si Nanay Ana Clemencia na taga Barangay Batasan Hills, Quezon City, isa sa mga maagang supporter ni President Duterte na dumating nga dito sa Loton. Pakinggan natin yung kanyang wish at panalangin para nga kay Pangulong Duterte. Magandang umaga po. Ano po nga wish nyo kay President Duterte? Ang wish ko po kay President Duterte na makabalik po siya dito ng mahinahon sa Pilipinas at walang mangyayari sa kanya, safe siya. Kung sa gobyerno naman, pwede ba paboran nyo naman yan si President Duterte? Kilala nyo naman siya, ganun lang talaga siya. Pero dapat magiging kayo, unawain nyo na lang ang mga nakakatanda. Yun lang po. Happy birthday, President Rodrigo Roa Duterte from the Philippines. Thank you. At also from the CRH TV. Na nag-aabang ng mga magiging kasamahan niya dito nga sa gagawing prayer vigil. Pero kung titik mo itong Loton area, wala kang makikitang stage o mga sound system na naka-organize at wala ding masyado pang individual o tao na lalok na dito sa naturang pagtitipon. Subalit ilan pa lamang sila, tatatlo pa lamang sila na nakausap natin ng mga miyembro ng supporter ni Pangulong Duterte. Live mula sa Loton, Aris number 6, Sherwin Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Metro Manila ngayon. May mag-ina daw pong nasugatan sa sunog sa Taguig kanina. RH27, Noche Kakas, Kaming Noche! Jerry at Katunying, sugatan ang mag-ina sa sunog na sumiklaba dito sa De La Paz Street, Purok 6, Barangay Napindan at lungsod ng Taguig. Si Ferdy Sidilio at ang kanyang nanay na si Aurea Sidilio, 75 anyos. Ayon kay Ferdy kanina, nang makausap natin, niligtas niya ang kanyang nanay na bedridden. Malaki na ang apoy nang binuhat niya ang kanyang nanay palabas ng bahay. Dinala na sa ospital ang kanyang nanay na nalapnos ang kanyang dalawang balikat at sa binti. Pasalamat naman siya dahil nailabas niya agad ang kanyang nanay. Umabot ang sunog sa unang alarma at isang apartment ang nasunog habang may katabiring bahay na bahagyang nadilaan ng apoy. Hindi pa tukoy ang sanhi ng pagsiklab. RH27, Nochikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Sabi nito si balita. Mantochi, tamang-tama ang interview nyo sa PhilHealth President. Naka-confine na kunaw at ECG at na-ECG to the echo, x-ray at iba pa. Ayun, saktong-sakto. Mantochi, alam nyo na. Wala ka na gagawin nyo. ilalabas. Oo, ayos na ayos yan. Dahil sa, especially, si Mantochi ay senior na to. Lampas na sa senior. Ayan. Mantochi, pagaling po kayo. Pagaling po kayo, Mantochi. At,
sa showbiz. Happy birthday pala sa bunso ni Kuya Den Macaranas. Si Johan Ayana Macaranas. 13 years old ka na pala, Johan. Happy birthday, happy Johan. birthday. Ka-birthday nyo rin pala si Jose Gabriel Rivera. Aba, si Jose Gabriel Rivera. Sabi ni Ateng Lisel at ni Kuya Ricky Rivera. Happy birthday. Ate Lisel, Kuya Ricky, wala ba tayo dyan? Si Kuyang Eric, binabati si Ate Kare. Ng happy 24th wedding anniversary. Wow, talaga. I love you daw. I love you. Ang sweet. Ang sweet. 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 Bahala na raw si Kuya Eric sa inyong hapunan mamaya. Engineer Chito Paz ng Quezon, sa Lucban, Quezon. Magandang morning, Engineer Paz. At kay Kuyang District Engineer RJ Panaligan dyan sa Nueva Ecija. Kumusta ba sa Nueva Ecija? Talaga, naku, napakainit dyan. Hindi lang ng panahon, kundi ng eleksyon. Ay, matindi. Di ba, Kaselo Lagmay? Kaselo, huwag kayong masyado naglalalabas. Sobrang init ng panahon. Si Gerard Farapina ay birthday pala ngayon. Aba, happy birthday. Birthday daw niya si Tatay Digong, Gerard Parafina. So ka-birthday mo rin si Colonel Ariel Querubin at si Deputy Executive Secretary Jomar Canlas. Ayan. At magandang umaga. Speaking of mga naglalalabas, sabi po ni ating Doktora Jessica D, kailangan daw naka-sunblock at kung pwede nakasombrero. At meron daw photochromic lens. Ayan. Ano daw kailangan sinusuot? Photochromic lens. Ayun. Saan ba kami makakakita niyan, Dr. Jessica D? Ng photochromic lens. Ideal Vision. Siyempre sa Ideal Vision. Mahirap daw yung dry eyes sa panahon ngayon. At Ninong Dong Tolentino, kumusta ba dyan sa Baler, Aurora? Ayan. Ako, init din dyan siguro. Basta yung dagat. Tabi nyo lang yung surfing board namin ni Kumbechero. Pagpunta namin dyan, Governor Reynante. Ilatag nyo mabuti sa buhanginan. At, yung mga yung mga ganong formahan. Pero nasa buhangin lang. Sa buhangin. Eto na, sino ba itong sumisikat na singer na pinag-aagawan daw ng dalawang gwapong aktor? Meron pang nagbanta na susunogin niya. Sumisikat na singer o lumang singer na yan? Ano ba yan? Ba't sige nga, ikwento na lang sa atin. Sino ba ito? Kwento na lamang sa atin ng ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes, magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa inyong dalawa. I miss you so much at sa ating mga listeners. Well, nasira na nga ang magandang relasyon ng dating magkaibigan na kung saan ay ito ay dahil sa isang singer. Unang nakarelasyon ni singer o naging kaibigan ni singer itong si Actor M, pero binigyan niya ito ng mga kadatungan, pambili ng mga kung anong gamit sa bahay at kung ano-ano pa. Well, dumating naman sa buhay niya yung isa pang kaibigan itong actor na si Letter M na si Letter R. Pagkatapos nito ay kung ano-ano daw ang sinabi ni Letter R na kasiraan daw ni Actor M. Tama ka, kasiraan ni Actor M na ito ay may mga bisyo. So, ang nangyari, yung atensyon ni singer ay napunta kay R dahil nabaitan ito rito at nalaman niya na wala itong bisyo. Kaya ito na ngayon ang tinutulungan niya. Ito na ngayon ang latest. Nag-aaway na ngayon. Kumbaga ay hindi na magkaibigan at hindi na magkasundo ang dating friendship na M at R dahil dito sa singer na umawit nga ng awiting nandito lang ako. Well, ang tinutukoy ko ay ang naguguluhan ngayon na posibleng makasuhan niya itong aktor na M dahil kung ano-ano ang mga pagbabanta na ginagawa sa kanya. Ang naturang aktor, ang naturang singer, taktukuyin na natin dahil siyempre ano naman dito ng lahat ay si Jojo Mendrez. At Batang-bata. At bago lang ito sa pagkanta, pagpasok sa showbiz. At yung dalawang aktor na nagbabangayan ngayon na pwedeng umantong sa suntukan ito dahil pinag-aagawan nga nila. Yung singer na milyonaryo kasi ito
ay sina Mark Heras at Rainier Castillo. Oo, sila ay medyo hindi okay ngayon dahil ang feeling ni Mark ay sinisiraan siya ni Rainier. Samantalang si Rainier nagsasabi lang naman daw siya ng totoo at hindi niya inaagaw kay Mark itong si Jojo Mendrez. Yan ang ating PCRA. Morley, sabi ni Vic Lima, boses lalaki raw ikaw ngayon. Bakit daw ba ganyan ang boses mo? Pare, Ang sakit na naman kasi ng Pare. kapunan ko. Ang hirap kasi lumabas ngayon, tama lang sinabi nyo. Isang araw kasi lumabas ako, sobrang init talaga sa labas. Tapos nakalimutan ko, uminom ako ng tubig na Ayun! yan, yung mga malamig na yun, iwasan nyo. Bagamat masarap maghalo-halo ngayon, sabi ni Engineer Kuyang, RV Victorino ng Bataan. RV Victorino ng Bataan, masarap maghalo-halo. Lalo na kung sasapawan mo ng Gabi ice cream ng Bataan. Naku, hindi. Oo. Bukas na ba yun ulit? Nagsara na yun Hindi, merong kapalit. May kapalit. May kapalit, kumbatsero. Nakuha na ba yung formula? Nakuha na. Pakakuha ko. Kaya yun na nangyari rito sa boses ko. Tapos ayun na nga, siguro dahil sa puyat pa din sa lahat ng mga ginagawa. Anyway, yan ang ating DCRH yung Saturday News. Ako po ang inyong RH47. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Babu! Paringat, take it away! Ay! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, ho, tulad sa inyong bubong. Buti na lang, may bubong na masahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy, Secretary Art Tugade, good morning. Ay, Sec Art. Tutok pala lagi sa atin si Sec Art. O baka gusto mo nang palitan yung Cherry Tigo mo ng hybrid. Upgrade. Cherry Tigo 7 Pro Hybrid. Ayun. Ang Cherry Tigo 7 Pro Hybrid ay merong 1.5 turbocharged na makina para mas swabing pagmamaneho. Meron po itong matindi na baterya, hybrid system, kaya nabubuhos yung performance ng makina at fuel economy. Oho, syempre hindi mawawala sa Cherry Tigo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay at Android Auto. May power tailgate na rin ng Tigo 7 Pro Hybrid sa halagang 1.10 million pesos. Magkakaroon ka na ng brand new Tigo 7 Pro Hybrid. At higit sa lahat, magiging kampante ka pa sa premium preserve warranty ng sasakyang ito para sa worry-free ownership. Yun. Kaya ano pa hinihintay nyo? Ate Mitch De Vera, aba, mag-test drive na. Ayun. Uy, mamaya pala may press con uli. Napakasipag nito si Secretary Vince Dizon Combachero. Walang puklat, walang tugol. Wala na nga daw panahon sa sarili, sa katawan. May press con ngayon dyan si Secretary sa may OTS. Meron pong issue na naman yung sa tanim o laglag bala. Nako. Meron pala nahuli na may kababayan tayo. Ang dami naman dalang bala. Maraming dalang bala. Kapag ganun, dapat hinuhuli talaga yun. Bakit ka magdadala ng bala? Pagka pinalampas yun at nakarating sa ibang bansa, lalo siyang madidisgrasya. Para na rin sa kapakanan natin lahat yan. Pero yung mga nakakapagdala ng anting-anting, noong panahon pa ni Secretary Art, may ano na dyan, may policy na dyan. Ay, happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! And what's your light? My only friend through teenage nights and everything. This time check is brought to you by Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balita